Ganyan yung ginagawa niya kay Ashley. Sinasabunutan. 13 years old. Sinasabunutan. 13 years old. Okay mga kabatis, mga kaibigan, pag-usapan na po natin itong scandal na bumabalot ngayon sa Bini and dun sa kanilang tatlong Bini members. Mamaya papangalanan natin sila at kung sino ba tong identity nitong dalawang to, and doon sa mystery ni Ashley. Si Ashley dito, according to one of the Bini members, ay isang bata, okay, 13 years old. Now, kasi kung napanood niyo yung unblurred version na to, these two people right here, they did, well, a sexual act, okay, to each other, okay? And may nag-comment doon na siguro pakinggan, dahan-dahanin muna natin para ma-embrace nyo yung full context nito mga kamats, mga kaibigan. Ganyan yung ginagawa niya kay Ashley. Yan, ganun yung ginagawa niya kay Ashley. 13 years old. Ayun, ulit Ganyan yung ginagawa niya kay Ashley. 13 years old. Okay, so yung 13 years old. So dalawang Bini members yung nagsalita doon. Tapos may isang Bini member na nakahiga dito. Okay? So yung ginawa kasi is something that, you know, yung sinabunutan tapos dinog style. Yun yung tawag doon ng mga ng kanto. Okay? So there are confusion between Ashley and Ashlet, okay? Nag-research ako about dun sa Ashlet, hindi siya yon. Kasi yung Ashlet na yon, matanda na yon. Ibig kong sabihin, hindi siya 13 years old. She's double the age. So, i-rule out na natin yung Ashlet, okay? Para wala nang ibang madamay. So, ang mystery person na hinahanap natin dito ay si Ashley, okay? Para lang maliwanag, yung Ashley yung hinahanap natin. Tuloy natin ng konti and then we're going to go into the details of this, very mysterious video. Sinasabunutan. 13 years old. So, ayun o, narinig nyo, dalawang beses niyang sinabing 13 years old. Sinasabunutan. 13 years old. Doon, 13 years old, di ba? 13 years old. Sinasabunutan. 13 years old. Di ba? Hindi niya sinabi nung 13 years old basta ang sabi lang 13 years old. So, it doesn't look good for 3 of these Bini members. Kasi nga, this is a minor we're talking about, okay? Okay ako gawin nyo yung gusto nyong gawin as long as it is consensual. And number 2 is it doesn't involve a minor, okay? Although yung dito sa Pilipinas kasi yung age of sexual consent is 16 years old. Ako, in my opinion, dapat 21 yung hinihingan mo ng consent for these actions. Kasi this action has grave consequences kapag hindi ka ready. Ang point ko dito mga kamatis, mga kaibigan, is that it seems like they are joking on something na hindi kaaya-aya, hindi very bini-bini. Okay, so i-details na natin itong video na to. Okay, so ito po yung mga Bini members. Teka lang, dito tayo sa desktop. Yan. Para todo-todo yung chismis. So, ngayon, nakikiusap po ako. Ako ay isang fan ng Bini. Casual fan lang naman ako. Pero, wag naman nating lahatin, okay? Kung ika-cancel nyo man sila or hindi nyo trip yung ginagawa, yung mga involved na lang dun sa cases. Pero, sila Baloy, top na. O kaya si Mika. Mga si Raulo kayo, sinasabi nyo, kamukha ko daw yung kasama niya. Hindi naman niya yata jowa yun, kayo talaga. So, mag-focus lang tayo dito sa tatlong to. Kasi in the 3 persons that are involved in this case, mga kamatis, mga kaibigan, ay si Stacy, si Joanna, at saka si Colette. Okay? So, now, siguro mas maganda, balikan natin yung etong player natin, tapos makikita naman natin kung sino yung mga involved, di ba? So, ito, isa dyan si Stacy, isa dyan si Colette, isa dyan si Joanna. Okay. Pero ang point dito, mga kamatis, mga kaibigan, parang awa nyo na lang po na wag nyo naman idamay lahat. Kasi may value pa rin naman ng Bini, miski wala yung mga involved dito. Okay. So, pero tingnan natin kung magkaka-resolution to. Okay. Tuloy natin. Okay, so the 2 male individuals involved, mga kamatis, mga kaibigan, besides the Bini members, yung dalawang nag-dog stylean ay etong
a certain Ethan David, okay, not related sa akin. Baka Ethan David yung pronounce dyan. Hindi po related sa akin yan. Dahil wala pong David na, well, na ganyan po pumorma. Hindi kasi gwapo eh. Gwapo eh. Mukhang Koreano eh. Tayo, normal na tao lang naman tayo. And si Sean Castro. Si Sean Castro naman ay isang, kagaya ni Ethan David, ay parang mga danceries sila sa platform ng TikTok. Of course, mas sikat yung Ethan David. And si Sean Castro naman ay eto. Okay, so siguro let's play a little bit of their videos. Ito, yung pinakauna. Okay, so pag tinitingnan mo dito ay puro bash ng mga tao at galit ng mga tao yung nandito. Ito. Look at the new post, nandun yung sagot nakikita sa stock. Okay, so mamaya na yan. But ito rin, ganun din yung sa kanya. Don't bash Ethan David and Chad Castro without me, Ashley Palaha. Now, ito nga po, liwanagin po natin mga kamatis, mga kaibigan, para wala na pong ibang taong madamay. Kasi yung isang Ashlet na yon na sinasabi nila ay artista yon, hindi siya involved dito mga lods ha, kasi 25 years old na yon. Okay, paulit-ulit tayo kasi mga lods nagwi-witch hunt kasi yung mga tao sa internet, sinasabi yung Ashlet na yon sikat kasi yon, nakita ko, pero mga lods hindi talaga siya Ashley talaga yung pronouncement doon at saka 13 years old yung tinutukoy nila dito, yung isa naman is 25 years old. So malayong talaga mga lods. Now, so dito kasi sa Twitter mga kamatis, mga kaibigan, dito kasi talaga pumutok tong issue na to. And yung mga fan base nila, 'di ba nung araw, tayo nung simple pa lang yung internet, nung wala pa masyadong trolls, nung hindi pa nag-aaway yung mga tao dahil sa politika, sa internet. Ano tayo nun, it was a simpler times. Tapos yung may mga chapter pa yung fan base natin ng mga paborito natin tulad ng Aldab. Sila din merong ganun sila. Ngayon etong Blooms Philippines na to, ito yung official na fandom ng mga ng BINI, 'di ba? Ang SB19 18 or 18 yata yung tawag sa kanila, basta atin yung spell pero 18 yun. Sila naman etong Bloom Philippines at saka yung mismong fan page ni Colette ni-reshare ito. Now, ang call out nila dito is very specific. Sabi nga nun, we respectfully urge BINI and their management to openly address the issue and demonstrate responsibility and reaffirm their commitment to empowering and uplifting women. Now, balik tayo dito kay Nico David. Ito kasi yung out of research ko to mga kamats, mga kaibigan, I could be wrong here, pero kasi well, pagka kasi artista ka or malaki kang brand sa internet, kunyari malabais ganda ka, mala Beyonce, BINI na yan, and usually yung mga manage ng malalaking networks, kasi ang alam naman natin ng BINI, well, ABS yan, di ba? Bago sila magsalita, meron munang may crisis management na tinatawag yan. Yung ibig kong sabihin, may dadaanan muna silang PR, aralin nila yung sasagutin nila bago sila magsalita. That's why, alam kong it's very frustrating sa inyo na matagal. Kasi nga, this is a very serious allegation, mga kamatis, mga kaibigan. I hate saying yung word na career ending. Pero, in my opinion kasi, one of the turn off ng lahat ng tao is when a man, that is a man. Ayokong sabihin nyo na LGBT yun. I don't know. I don't want to hear that. That is a man. Yung nakita nyo dun sa video na yon, doing an action to another man, and then yung BINI members, they joked about a minor that man is doing to that child. So, alam nyo yun, wala akong shit dun sa dalawang lalaki na yun. Pero, of course, as a father, nandidiri ako dun, di ba? And lahat kayo siguro, magigets nyo yung sinasabi ko, mga kamatis, mga kaibigan. So, this is something really, really big. Okay? Kasi, dina-downplay to ng mga fanboys and fangirls ng BINI Pero hindi seryoso talaga to, mga lods And, I agree with the people in Twitter. Kasi itong mga to, they are the rabid fandom na tinatawag. Ito yung mga nakikipag-away sa mga bashers. Yan mga yan So, I do believe na kailangan nilang magsalita tungkol dito. And
Well, si Ashley, kailangan niya mag-ingat kasi kung totoo talaga yung joke ng isang Beanie member na yun, aba, that is not something na kailangan natin yan ng intervention. Whether it's legal or psychological, someone has to intervene with the Ashley situation. So, sino nga ba si Ashley dito? Okay, as a social media influencer kasi mga kamats, mga kaibigan, it's very hard to speculate on this matter. The reason why hindi ako makakapag-speculate dito kasi if I give you a hint kung sino yung Ashley na yon, baka kasi hanapin nyo, tapos ipako nyo sa cruise, tapos or things like this, and ma-expose nga talaga yon. Ako, I have my reasons to believe na eto siya, pero hanggang doon na lang yon. And ang akin lang talaga dito, I agree with the fandom na magkaroon ng accountability at least itong tatlong Beanie members na to. Ito, si Colette, si Joanna, at saka yung isa. Okay, so kung ano yung mangyayari sa career nila, hindi natin alam. Pero ang akin lang, wag nyo lang sanang i-cancel lahat ng Beanie for the mistakes of a few, di ba? Kasi nga, mga bata pa naman ng Beanie in the sense na hindi pa sila ganun ka-mature. And ilang taon na ba sila? 21, mga nandun lang, di ba? So they are still immature. And let's give them a chance to explain themselves in the proper forum. Pagpasensyahan nyo na lang din yung kanilang management. Kasi yung management talaga nila, malamang nasa crisis management yan. So they would prepare something for the girls and they will in the near future siguro doon sila magsasalita. Pero yung mystery ni Ashley, let's remain that as a mystery. In fact, let's make it, siguro it's a bad joke. Yun na lang yung doon natin siya ilagay. Kasi come what may, this is a minor and wag naman sana, 'di ba? And kung totoong tao nga talaga si Ashley, sana magkaroon ng intervention. That is my hope and prayer dito sa case na to. Yun lang naman yung sa akin for today, mga lods.